Rosalinda, ay amor. Amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Nakalimutan kong i-donate itong singsing na ito. Engagement ring to na binigay sa akin ng lalaking pinakasalan ko. Malinaw sa akin na hindi totoong minahal niya ako. Hinihiling ko na magpalakpakan tayo para sa babaeng to. Napakabuti ng kanyang puso. Papakiusapan niyo ba kung patawarin siya? Kung alam mong mahal mo pa rin si Anibal, ipaglaban mo siya. Nagtiwala ako kay Anibal. Binigay ko sa kanya pati ang puso ko pero niloko niya ako. Nagtatrabaho ka kay Senyora Valeria, hindi ba? Opo, Senyora. Ang pagkakatanda ko, may matagal na silang empleyado na pinagkakatiwalaan niya. Si Berta? Oo, wala na siya rito eh. Maraming nalalaman si Berta tungkol sa buhay niya, kaya siya pinapatay ni Valeria. Meron ka bang ebidensya? Masyado kang maldita. Hampas lupa. Bakit ka nandito? Para inisin ako? Pues wala ka ring magagawa kung gagawin mo yan. Nagkakamali ka. Marami akong mapapala. Makikita mo. Unang-una sa lahat, mapapalapit ako sa anak ko pagkatapos ng napakahabang panahon. Ano kayang iisipin niya kung sasabihin ko sa kanya ngayon na dahil sa panloloko mo sa papa niya at sa pagnanakaw mo, napilitan kang iwan siya sa akin? Mapapahiya ka kasi ikaw ang talo sa huli. Pero hindi pa rin tulad mo. Alam kong kamumuhian ka ng anak mo habang buhay. Pero kung mabubunyag at malalaman niya ang buong katotohanan, mawawala sa iyo ang kayamanang nakasanayan mo at hindi mo kakayanin yun, Valeria. Naku, pag-isipan mong mabuti ko anong gagawin mo, Valeria. Mag-isip ka. Sobrang tagal ko nang nabubuhay. Nang walang anak kong si Fernando Jose sa tabi ko. Pero kahit kailan hindi ko maiisip na kaya mong matutunan na mabuhay. Nang wala kang pera o mawala yung karangyaan sa buhay na nakasanayan mo. Hindi ko alam kung paano mo natitiis na tinuturing kang alila ni Valeria. Kaso ayaw niyang ipaalam sa kahit sino na anak niya ako. Pero kasi, may karapatan kang mabuhay ng normal at maayos, Abril. O masigit pa ron. Kontento na ako na pinapayagan niya kami na dito tumira kami ni Beto. Ay, Abril. Ang laki-laki na nga ng pagkukulang sa'yo ng mama mo eh. Tapos ang napili mo pang mapangasawa itong si Beto na katulad niya. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano siya kumilos kasamang mga yon. Ipinapakita niya pa talaga sa'yo. Minsan gusto ko na siyang iwan. Pero hindi ko kaya. Sobrang mahal ko siya. Di malaki rin ang pinoproblema mo. Kasi alam ko rin kung gaano kahirap tanggalin yung pagmamahal mo sa isang taong hindi naman karapat dapat mahalin. Sinabi ni Selena na gusto mo makipag-usap sa akin kaya ako nandito. Kasi alam kong kaibigan kayo ni Berta. Mahalaga na malaman nyo na nagkausap kami bago siya namatay. Bakit parang ang dami mong itinatago? Ayoko kasing madawit dito at ayoko kasing makulong kuha nyo. Kung ipapangako nyo hindi nyo babanggitin ang pangalan ko sa pulis, babanggitin ko sa inyo lahat. Payag ba kayo? Masyado ka masaya na napahiya mo ako sa harap ng maraming tao. At bakit mo naman nasasabi yan? Hindi ko naman binanggit ang pangalan mo ah. Diyos ko naman.
Ano pa kasing akala mo na hindi naaalala ng mga tao na mag-asawa tayo dati? Ay, hindi ko niisip yan. Lalo na kung nakikita nilang ganun-ganun na lang kung halikan ka ni Fedra. Bakit hindi mo na lang tanggapin na may kanya-kanya na tayong buhay? At sa buhay mo kasama mo si Agustin Morales, hindi ba? Bakit hindi? Si Agustin naman kasi, iniintindi niya yung kaligayahan ko. Binibigyan niya ako ng atensyon, ng mga regalo. Tapos lagi siyang nandyan sa tabi ko kapag kailangan ko. Ano pa nga hanapin ko sa kanya? Kung ano yung nararamdaman mo sa akin, yung pagmamahal mo sa akin, yung hinahanap-hanap ko dahil namimiss mo ako. Hindi ko hinahanap-hanap yung halik mo. Nagkakamali ka. Kay Agustin, nasa akin ng lahat. Ang lahat. Sabi ni Alcira na ikaw ang dahilan kung bakit galit na galit sa akin at pinalayas ako ni Senyora Fedra. Ikaw din mismo ang nagsabi na paalisin ako. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang yan si Alcira. Wala akong sinabing ganon. Bakit mo ako ginaganito? Ano bang masamang ginawa ko sa'yo, ha? Pwede bang wag kang masyadong magpaawa dyan? Dahil lang sa naawa sa'yo si Senyor Fernando, sinasamantala mo na. Wala ka namang ibang bakay kundi yumaman. Masyado kang ambisyosa at mukhang pera! Pero ba't mo pinapagalitan si Veronica? Nandito ka para tumulong, hindi para gumawa ng gulo. Kanina ka pa hinahanap ni Senyora Fedra, asikasuhin mo na raw siya. Walang kaduda-duda. Ginawa nga kayo ng Diyos, tapos nagsama pa kayong dalawa. Parehong walang utak! Simulang magtrabaho ako sa bahay ni Senyor Fernando Jose. Hindi naging madali ang buhay ko dahil kay Georgina. Ay, wag ka nang mag-alala. Kakausapin ko siya para ipaliwanag kung ano talaga yung nangyayari. Bakit naman sa tingin mo bibigyan ka ng atensyon at papakinggan ka ni Senyor Fernando Jose? Bakit? Alam kasi ni Beto na basta may kapalit na pera, kaya kong gawin lahat ng utos niya. Kaya tinawagan niya ako para pasagasaan si Berta nung gabing yun. Pero paano mo nagawa yun kung ganyang kakaduwag? Hindi tayo nandito para pag-usapan ako kung hindi si Beto. Kayo po ang bahala magdesisyon. Hindi ko rin kasi maintindihan kung paano ko isusumbong si Beto sa mga pulis nang hindi nadadama yung pangalan mo. Bibigyan ko kayo ng mahalagang ebidensya. Basta lang hindi ako madadamay. At ano naman yun? Sulat kamay mismo ni Berta ang sulat na to. Inaakusahan niya sina Beto at Senyora Valeria.